Napaka-importante talaga na sagutin ng Korte Suprema yung petisyon na final nitong Cayetano Block at sagutin ito sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Para kung illegal nga yung ginagawa ng kabilang kampo, matigil na itong mga pananakot at mga pananakot at mga hakbang na ginagawa nila para pigilan itong minority, diba? Mukhang sabi ni Senator Marcoleta, mukhang ipaparesto na rin siya for plunder na mukhang wala namang basehan. Tapos kahapon, sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, mukhang yung ICC warrant of arrest daw kay Senator Bongo ay na-issue na. So baka mabawasan pa lalo yung bilang ng minority. So yun yung mga kaya dapat sagutin agad ng Korte Suprema. At ito naman sa kampo naman nila Senator Cayetano, dapat mag-file sila ng mga karagdagang pleading sa Supreme Court para lahat ng posibleng issues sama. Nakikita nyo po ba na matutuldukan na at hindi na natin malalaman kung ano pa yung parte ng katotohanan, lalo na doon sa flood control anomaly dahil sa pagbabago po ng Senate Blue Ribbon Committee po, Attorney? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari kasi alam mo, kahit yung mga hakbang nila, di ba, natuloy yung unang Senate Blue Ribbon Committee hearing under kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Dante Marcoleta. Kung matatandaan nyo, pagkatapos noon, nung natuloy yung pagdinig naman nung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo, sa pagkakaalam ko sa panonood sa balita, ay gusto naman pong mag-attend ng 18 ex-soldiers doon sa pagdinig ni Senator Tulfo. Pero bago sila makababa doon sa hearing, ay sinuspindin na ni Erwin Tulfo yung hearing. Tapos pagkatapos naman nun, may pangalawang pagdinig sana sila Senator Marcoleta, pero ang ginawa naman ng Gatchalian Block ay sinabi nila na work from home ang Senado or may heightened security measures sa Senado dahil meron daw security threat. So hindi na natuloy yung pangalawang Senate Blue Ribbon hearing nila Dante Marcoleta. Kaya parang sa aking palagay, talagang pilit nilang pinipigilan na makapag-testify itong mga dating sundalong ito. Opo, Attorney. So, kung sabi naman nila magtutuloy daw yung Blue Ribbon hearings na yan sa ilalim naman ni Senator Kiko Pangilinan dahil mag-i-inhibit nga daw po si Senator Erwin Tulfo. So sana maituloy. Sana maggulatin nila tayo at ituloy nila at iharap nila itong mga dating sundalo at hayaang mag-testify. Speaking po of gulatin tayo, Attorney, kayo rin po ba ay nagtataka o nagulat ba kayo na after na nagkaroon po ng palitan, after na nagkaroon na ng 13 sa kabilang panig po dyan sa Senado, biglang nawala yung threat sa Senado? Ganun na nga yun. So tingin ko, back to work na lahat. Yesterday pa lang ata, back to work na ata sila lahat. Mukhang wala ng security threat. So yun, nakakagulat nga yun. Opo. Magandang punto yun. Opo. Dito tayo naman sa sinapit po ni Senador Jinggoy Estrada. Siya po ay sinuspinde. Nakikita niyo po ba na baka ito na naman po yung kanyang gamitin
Kasi marami tayong naririnig, lalo na sa prosecution na panel sa impeachment, na bababaan yung bilang ng threshold sa pagboto, no, para ma-convict ang isang ini-impeach po, attorney. Ano po ang basa niyo po rito? Yeah, mukhang may basihan naman yung preventive suspension, pero yun nga, baka nga gamitin para pababain yung bilang. Kaya napaka-importante talaga na sagutin ng Korte Suprema yung petisyon na final nitong Cayetano Block at sagutin ito sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Para kung illegal nga yung ginagawa ng kabilang kampo, matigil na itong mga pananakot at mga pananakot at mga hakbang na ginagawa nila para pigilan itong minority, diba? Mukhang sabi ni Senator Marcoleta, mukhang ipaparesto na rin siya for plunder na mukhang wala namang basehan. Tapos kahapon, sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, mukhang yung ICC warrant of arrest daw kay Senator Bongo ay na-issue na. So baka mabawasan pa lalo yung bilang ng minority. So yun yung mga kaya dapat sagutin agad ng Korte Suprema. At ito naman sa kampo naman nila Senator Cayetano, dapat mag-file sila ng mga karagdagang pleading sa Supreme Court para lahat ng posibleng issues sama na at masagot ng Korte Suprema. Kasi nakita natin na yung date ng petition, although it was filed on June 15 or 16, June 11 yung date nung petition eh. So may mga facts and may mga developments na nangyari na hindi pa kasama nung June 11, na hindi nasama dun sa petition. So ako, para masagot yan ng Korte Suprema yung mga nangyayari, yung patuloy na nangyayari, dapat mag-file sila ng panibagong pleadings para i-update yung court at para masagot ng Korte Suprema lahat ng kailangan masagot. Opo. Attorney, kung sakali pong makulong o masuspindi tulad po sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, yung iba pang po mga senador na nahaharap po sa mga kaso o mga reklamo, paano po sila makakaboto para po sa impeachment trial ni VP Sara? Kung hindi sila makakaboto, ganun ang mangyayari. At hindi lang ho yung boto yung importante, pati yung pag-object or pagpuna dun sa, kunyari sabihin na natin na yun nga, compromise nga itong si Senator Chis Escudero. Tapos merong issue on rules or evidence. Tapos ang sasagot is si Senator Chis. Pag binawasan yung minorya, mababawasan yung maaring pumuna sa kanya. Kasi central judges silang lahat diba? So, lahat ng pagpuna nila nasa record, may kita ng tao na mali pala tong sinasabi ni Senator Chis Escudero, sabi kunyari ni Senator Marcoleta bilang Senator Judge. Pero kung wala siya doon, paano niya magagawa yun? Diba? So, hindi lang po yung botohan pati yung flow ng proceedings. Kapag binawasan itong minorya, mas konti ang makakapagsalita kung hindi patas ang maging takbo ng impeachment. Yung proseso ho ba ng pagbaba ng threshold po doon sa pagboto dito sa impeachment ay matagal ho ba o madali lamang, attorney? Pagbaba ng threshold, hindi pwede yun. Walang legal na basihan na babaan yung threshold. Kasi ayon sa Constitution, for conviction sa impeachment, kailangan ng 2/3 vote of all of its members. So,
24 po yung senador natin. So dapat talaga 16 ang mag-convict regardless kung may nakakulong or may hindi nag-a-attend or ano man or nagtatago, 'di ba? Hindi yun basehan para babaan yung constitutional threshold of 16. Kung sakaling gusto nilang amyendahan yan, attorney, kailangan po ang Kamara at ang Senado, dapat silang magbotohan separately patungkol po dyan? Hindi ganun kadali. Ano yan? Constitution, revision of the Constitution. Ako, simula nung siguro nasa law school pa lang ako, alam ko lahat ng administrasyon sinubukang merong mga hakbang para subukang amyendahan ng Constitution. Hanggang ngayon, hindi maamyendahan dahil mahirap nga gawin ito. Kailangan ng either Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Mahabang panahon ng kinakailangan bago magawa yun. Opo. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Malungkot po yung nangyari kahapon. Parang ang dating po sa akin ay although legal naman po yung nangyari, dahil dun sa parang tingin kong paraan kung paano nila nakuha yung 13, parang kontrolado na po ng Administrasyong Marcos, hindi lang ang mababang kapulungan pero pati yung Senado. So parang ang lumalabas po dito is lahat po ng sangay ng gobyerno ay kontrolado na ng Administrasyong Marcos. Nakakabahala ito. Nakakabahala para sa mga kalayaan natin, para sa demokrasya. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa. At gawin po natin yung mga kaya natin. Kasi sabi nga ng kaibigan kong si Joey Cruz, we deserve what we tolerate. So kung ito-tolerate po natin itong ginagawa sa atin, itong pang-aabusong ginagawa ng Administrasyong Marcos, talagang yan ang makukuha natin. So dapat lumaban po tayo.